salita ng Panginoon. Makakapag-share na tayo ng verse sa isang click lang. Ayan, yung live. Diba? Meron din naman talaga mabuting nagagawa yung cellphone sa ating buhay Kristiyano. Pero kasi, one click, sinful content, one click, scatter, sugal, sabo. Kaya, yun nga, nasabi ko na muna, iwasan natin, ihiwalay natin yung mga bagay na nakakasama sa atin, lalo na sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kahapon kasi dito kami sa Forge, narinig ko yung prayer ng isa nating brother na si Brother Enrico Hayhay. Nabanggit niya na pati siya ay apektado na rin ng cellphone. Kaya, ang akala kasi mga bata lang yung apektado ng cellphone. Kaya, tinatawagan si Brother Enrico Hayhay para i-share yung kanyang magandang umaga una sa Panginoon, mga sa inyo, mga maganda kong kapatid, mga pogi bago. Sis ko, medyo hindi kasi mango din. Pero sa mata ng Diyos, magaganda tayo na. Yun ang paniwala. Walang pangit sa Diyos. Kasi ang Diyos talaga tumitingin sa puso. Kaya, yung binanggit kasi ni brother, kasi ang cellphone kasi mahalaga, important yan sa atin, lalo sa ating kapanahonan na talagang high-tech na tayo eh. Kung wala kang cellphone eh, wala eh. Parang balik ako sa dating natin na ano lang, TV lang, yung ano lang na, kasi hindi na pwede kasi mawala yan sa ngayon eh. Ang isa lang dyan na inalo ko, yung ano ba ang unahin ko, yung pangit o maganda? Unahin natin yung pangit, hindi maganda na paggamit ng cellphone. Kasi bilang Kristiyano kasi, katulad natin pinag-aaralan sa mga pagamat yung topic natin ay patungkol sa main topic, yung ating katawan ay templo, ang banal na espiritu. Anong kaugnayan nun? Parang out of context o malayo doon sa ating topic. Malaga po yun na kailangan natin yung wag natin yung sarili natin na mapokus doon sa cellphone. Paalala lang po ito dahil sa amin kasi nakanasan ko na yung hindi na ako makapanalangin dahil sa cellphone. Yun ang dahilan. Kaya ako sinasabi yun para di dahil sa pinapakita ko dito na magaling na ako, hindi po para ito po sa kapakanan natin lahat bilang mga Kristiyano na importante po talaga yung maging focus tayo sa Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Kahit may cellphone tayo, kasi yung cellphone talaga, una yung pagpupuyat na, napuyat ako noon eh. Ano tayo? Naaway na kami yung misis noon eh. Diba hindi naman kami nagsasakitan. Naintindihan si pa na gusto kong itapon yung cellphone dahil nagagawin kami, isa lang kasi yung cellphone namin. Hindi ako tumakas kanina eh, naiya na ako. Joke naman. Yun nga, yung talagang dapat talaga, ingat tayo. Mag-ingat lang tayo. Alam naman natin na hindi na maiwasan yan, nandyan na yan. Pati apo ko nga, yung nagaling mag-cellphone eh, talo pa ako eh. Hindi talaga ako marunong kahit mag-text, siya ako nag-text, siya ang tumatawag, hindi ako marunong. Kaya, kailangan talaga, baka hindi tayo malayo doon sa Panginoon. Isa kayong tendency para lumayo tayo sa Panginoon. Dahil yun na yung focus natin, cellphone na eh. Hindi na tayo nakapokus dun sa Diyos eh. Kaya yun po ang dahilan, kaya hindi na ako makapanalangin. Hindi na ako makapagbasa ng Biblia eh. Yun po yung nawala sa akin noon. Kaya ayaw ko nang paalala, lalo na sa mga kabataan, sa mga elders. Magkayang-kanya po tayo sa cellphone eh. Hindi na po talaga mawawala yan eh. Kaya lang, kailangan natin unahin muna ang Panginoon. Kung maaari nga, manalangin muna tayo eh, bago tayo mag-cellphone. Para may iwasan natin yung mga nakikita natin. Kasi ang dami nakikita talaga sa cellphone na mga malalaswa. Yan, doon tayo, lalo sa mga kabataan, madali talagang matokso ka doon. Pagamat nasa atin naman yun. Sa atin naman katawan yun. Kung matutokso tayo sa mga bagay na nakita natin. Kaya po, ipaalala na lang, commanders na lang sa atin ng Panginoon,
mag-ingat tayo. Huwag kayong susubra ba ng gamit. Parang Bisaya ko, bigod po ako, kaya ganun magsalita eh. Kaya, magpasalamat na lang tayo sa Panginoon dahil may cellphone nga tayo, pero ang gusto ko nga, sabi ko kay misis ko, sa iyo na yung cellphone, mahalaga yung nakapokus ako doon sa pag-pray, pagbabasa ng Biblia. Yun na po yung I can do it nga. Sana tulungan ako ng Panginoon at tulungan tayo na magawa yun. Saka po yung mga bagay na iwasan natin cellphone yun na. Kasi marami kang mga malalaman doon cellphone na mga balita na talagang hindi naman totoo lahat. Makikita ka na kung sinabi mo kanina bro, na mag-ingat lang tayo na huwag tayong madaya ng kaaway. Kasi yung, parang sa tingin ko, yung ginagamit din yan ng Diablo eh. Hindi masama ang cellphone, pero pwedeng gamitin eh. So kung mangangako tayo, gamitin natin na, sabi ko kay Mrs., gawan mo kung may pahayag ng Ebanghelyo. Yun na lang. Kasi kailangan din, mabuti din pala ang cellphone kung gagamitin mo sa, tama sinabi mo, yung pangangaral. Na makakarinig yung ating mga mahal sa buhay, ating mga kapatid, ating buong bansa natin, buong mundo. Yun po yung maganda naman doon sa nakikita ko sa cellphone. Nagamitin natin dito sa glory, katulad ng sinabi mo dyan sa main topic natin, yung glory to God, yung naitasan ko sa paggamit natin ng cellphone. Yun lang po, kasi huwag niyo sabihin na, siguro hindi ka marunong, hindi ka, wala kang cellphone, o ikaw naman ang buhay mo yan, na nangyari sa'yo. Hindi po napakalaga po kasi ng pag-iingat eh. Huwag tayong padaya. Kaaway po ang gagawa ng mga bagay niyan sa Karamihan po kasi cellphone, gawa na po ng kaaway eh. Hindi na gawa ng Diyos. Nakikita po natin yun sa cellphone. Kaya pagsabihan na natin ating mga anak, ating mga apo, kung meron man, o yung mga bata ngayon, mag-ingat na lang, padalaanan na kayo ng mga magulang, na may limit. Kasi sabi ko sa mga apo ko, limit lang, kalahati, isang oras. Tinatawag ko yung mga anak ko na, kasi yung mga apo ko halos hindi sa cellphone na eh. Ako lang ang wala. Yun. Sana all. Kaya sa lahat ng Panginoon, napakabuti niya po rin. Yan lang po. At mahaba na po yung aking Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Henry. Hi. Nagbibigay po yan ng cellphone. Totoo po yan. Alam po namin. Ayan, gamitin natin yung cellphone para sa glory ng ating Panginoon. Dagdag ko lang pwede yung pag-download natin ng mga worship song. Pwede yan, patugtog natin yung worship song. May apps na rin na Bible eh. Pero makakatulong yun, pero bilang kasi sa apps ng Bible, kunyari, yan yung cellphone. Isang ganun mo lang, nasa Facebook ka na yan eh. Diba? Tama? Kaya iba pa rin talaga yung physical na libro na Bible. Doon pa nga lang sa yung Bible, yung nasaan ba? Ay, ito pala. Yung cellphone ko na may Bible app. Pag nakabukas pala yung nakakulik ka sa wifi, may pala. May ads pala yan. Parang nakakainis na sa halip na direct ka na dun sa verse na hinahanap po, may ads pa na kailangan tapusin. Kaya nakakatulong naman yung Bible app, lalo kung hindi natin dala yung Bible natin. Pero iba pa rin yung nadadala na physical na libro na Bible. Amen. Pansin pa natin yung pagsa-cellphone di ba parang ang bilis ng araw? Parang last year, 2022. Di ba? 2023. Ano pinagkaiba 2022, 2023, 2024, 25? Parang wala, di ba? Amen ba? Parang wala tayong matandaan na pinagkaiba-iba nila. Kasi naubos na yung oras natin sa pag-cellphone. Sa isang araw, nakakailang oras tayo pag-cellphone? Totoo lang, ilan? 10, 8 hours na pag-cellphone. Di ba parang ang bilis na isang araw pag 8 hours tayo nasa cellphone? Paano kung araw-araw natin yung ginagawa? Kaya bumibilis yung taon, kaya parang wala nang pinagkaiba yung mga taon na nagdaan kasi puro doon lang tayo umiikot sa cellphone. Totoo yan na huwag nating ubusin yung oras natin sa pag-cellphone. Gamitin natin yung oras para sa glory ni Lord talaga. Amen. Ayun, I can do it
Ano ba yan? Use your phone for the glory of God. Amen. At ito na tayo sa ating last. Ito, hindi naman siya last, pero hindi natin dapat tanggalin yan dyan. Read your Bible. Ano nga ba yung Bible? Ang lahat ng kasulatan ay ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa limpong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na buhay. Ano nga ba yung Bible? Ang Bible ay salita ng Panginoon. Ang bawat scripture ay hininga ng ating Panginoon. Ito ay guide natin sa buhay. Ikukumpara ko lang yung buhay natin sa isang appliances. Kunyari, bumili tayo ng appliances. Kahit anong appliances man yan. Ginamit natin, nasira. Kasalanan natin yun. Hindi natin nabasa yung manual. Ganun din sa ating buhay. Kung nasira yung buhay natin, kung meron bang hindi nangyayaring mabuti o masama, medyo tagilid yung buhay natin, baka hindi kasi tayo nagbabasa ng Bible o hindi nakakarating sa atin yung salita ng Panginoon. Napaka-importante ng Bible sa ating buhay. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos na nagbibigay gabay, liwanag at lakas sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, natututo tayong mamuhay ng tama, lumapit sa Diyos at maging liwanag sa iba. Meron tayong illustration, yung illustration na pinakita ni Pastor. Gagawin ko si Pastor. Yung bawat nandito ay mga book sa Bible, hindi lang kita pala. At yung bawat isang connection ay pagka konektado yung isang parte ng Bible dun sa kabilang parte ng Bible, magkakaroon siya ng isang connection. Bali ano yan, 63,000 connections sa isang Bible. Approximately lang yan. 63,000 connections. Sample yan is yung magbibigay ng isang example. Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magliliyang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Nakonektado sa New Testament na Mateo 1:23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kanugan nito ay kasama natin ng Diyos. From Old Testament, Isaiah to Matthew, ang pagitan niyan is 700 to 800 years. At balik tayo sa illustration. Ayan, yung mga bawat connection na yan, kamukha ng sample natin kanina, is approximately 63,000. Kung gagawin niya ng isang tao sa isang taon, napakaganda, di ba? Napakagaling ng tao na yun. Matasabi natin siyang masterpiece. Pero hindi. Ang Bible ay sinulat ng 40 na tao. 40 na tao yung nagsulat. Ang Spanya is 1,500 years. Tatlong iba't ibang salita, Greek, Hebrew at Aramaic. Tatlong iba't ibang salita sa tatlong magkakaibang kontinente, Asia, Europe, and Africa. Pero one united story at zero contradiction. Ganyan kamangha-mangha ang Biblia. Gusto ko lang sabihin na 40 yung human na nagsulat yan, pero the God who created heaven and the earth, the God who parted the Red Sea, the God who saves Daniel from the lion's den, the God who calmed the storm, the God who gives peace, the God who never fails, the God who reigns forever and ever, the God who died for us, who died for our sins, the God who resurrected from the dead, the God who is victorious, the God who is to come, is the author of the Bible.
And the author of the Bible is the author of your life. Kaya palakpakan natin ang ating Bible. Kaya ngayon pa kapatid, sabihin natin, for the glory of God, babasahin natin ang Biblia. Amen. Amen. Dadako na tayo sa ating conclusion. Meron na ako ibang ilang katanungan. Tanungin natin sa sarili natin mga kapatid. Nabubuhay ba ako para sa sarili ko o para sa Diyos na lumikha sa akin? Ipinapakita ba ng aking buhay ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng aking sinasabi at ginagawa? Brother and sister, live, work, shine for the glory of God. Amen. Tayo po ito ba yung tawitan natin ang ating Panginoon.